Pag-usapan natin, ano ba itong mission ng Iglesia? Okay? The mission of the church. Una, natin pong titingnan yung preaching and teaching. Ito po ay tinatawag na the primary mission of the church ay yung preaching and teaching. No? Yan yung pangunahing misyon ng Iglesia ng ating Panginoon. Yung tinatawag na pangangaral ng ito yung tinatawag na the Great Commission, no? Na ibinigay ng ating Panginoon sa mga alagad bago siya umakyat sa langit. Okay. So, ito po yung preaching and teaching, no? Yan. So binigyan din ni Marcos, no, ang mission na ito na ipangaral ang salita o ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya sa Marcos chapter 16, verse 15 ay mababasa natin o mapapakinggan natin ang ganito. So, Marcos chapter 16, verse 15. Marcos chapter 16, verse 15. At sinabi niya sa kanila, "Siyahan kayo sa buong sanlibutan at inyong pangaral ng ebanghelyo sa lahat ng tinapan." So, binigyan din ni Marcos sa kanyang pagkakasulat ang primary mission ng church. So, yung humayo, go into all the world and preach the gospel to every creature. No? Yun yung mission ng church. Punta lang tayo, lumaki tayo sa simbahan, papasok, lalabas, wala tayong pakialam sa pag-ibanghelyo. No? Yan po yung maraming simbahan, walang pakialam sa pag-ibanghelyo. Samantalang isa ito sa primary mission. Pangunahin na mission ng church na matapos na ipunin ng Panginoon ang dalawang alagad bago siya umakyat sa langit, sinabi niya ito. No? Sa Marcos chapter 16, verse 17 to 20, ay mababasa ko tayong ganito. Amen. So, dito, doon sa pinasa ng Estimida, makita natin na kadugsong yun nung tagubili ng ating Panginoon, yung tinatawag na the Great Commission na umayo kayo sa buong sanlibutan. Sa patuloy natin pagawa nito, may pangako ang Diyos na tayo ay hindi lang basta niya sasamahan, kundi kalaki pa nito yung mga angat kaligtasang pagkilos ng Diyos. And so, in-emphasize ni Marcos the church mission to preach the gospel, mga kapatid. And then, ito ay punto rin niya yung tinatawag na supernatural power of the Holy Spirit na sasama dun sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. So, kaya yun, pag nangaral tayo, sumusunod tayo sa isang misyon na layunin dapat gawin ng church. Amen? Ay lalapit sa atin ang kapangyarihan
ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan galing sa Panginoon. Sa Lucas chapter 24, verse 47 hanggang verse 49. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagkakaroon ng mga kasalanan ay dapat makakal sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga pagkakas. Tandaan niyo sa inyo. Nangako na meron magkakaan sa hindi kayo magkakaroon ng mga pagkakas. Amen. So, sa pagbabahagi natin ng salita ng ating Panginoon, amen, yung pagbabahagi natin ng yung tinatawag na pag-preach natin ng Word of God o ng Gospel ng ating Panginoon, may pangako na pagsama ang banal na Espiritu. No? May pangako siya na pagsama ng kanyang banal na Espiritu kapag ginagawa natin ito. Sabi niya, bababa sa inyo ang huwag kayong maalis sa Jerusalem, bababa sa inyo ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, mula doon sa Jerusalem, susuko sila at sila yung pangangaral ng salita ng Diyos para sa atin. Ikaw ay nandito sa church. Pagdating dito sa church, sinasampapan ka ng karunungan. Andiyan ang banal na Espiritu, natatanggap mo, naging kapangyarihan natin ito sa pag-ayo at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. So, napakahalaga nito mga kapatid. Hallelujah. At si Lucas, ay yung pagtuturo niya ay kanyang dinidinan din na patungkol sa ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos o magiging balita ay patungkol sa pagsisisi at pagbabalik loob. Idinigin niya ito, yung patungkol sa pagsisisi at pagbabalik loob, pagtalikod sa kasalanan dahil sa pangangaral, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya tandaan din natin, pag tayo nangangaral, ay hindi pwede sa ibang pangalan, kundi sa pangalan ni Hesus. No? Kailangan natin na maunawaan na ang ating ginagawa na pangangaral ay, ang ipinapangaral natin ay ang Panginoong Hesus. Okay. So, sa pangangaral natin, pagbabahagi ng mabuting balita, pinapahayag natin na ang mga hindi mananampalataya ay tinatawag ng Diyos upang magsisi sa mga kasalanan. No? Sa pagbabahagi rin natin ng salita ng Diyos, ino-offer natin yung mabuting balita na sa pamagitan nito ipinapahayag natin na mayroong kapatawaran sa kasalanan. At siyempre, pinapangaral natin sa pangalan ni Jesus, tanging na kay Jesus lamang ang kaligtasan. No? Si Jesus lamang ang tagapagligtas. So, pag tayo ay humahayo, kapag tayo ay bilang mission and church na ipangaral ito, ituro sa mga tao sa pangalan ni Jesus, ay nararapat na lumapit ang mga tao, magsisi ng kasalanan, at magkamit ng kapatawaran, at magmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ito'y patuloy nating ipinapatotoo. No? Ipinapatotoo natin ito. Kaya, ang bawat bahagi ng Iglesia ng Panginoon, ay nararapat na nangangaral at tuturo. Amen. At bahagi nito kung minsan na hindi man natin magawa yung pangangaral na kasi yung iba hindi naman talaga kayang mangaral. Pero hindi pwedeng hindi tayo bahagi ng mission na ito ng church. Kaya nagiging bahagi tayo mga testimony, no? Nakakapagpatotoo tayo, no? Acts chapter 1 verse 8, ano sabi? Acts chapter 1 verse 8. Tatapat kayo kalatan ng kapangyarihan at ng Espiritu Manalay at kayo ay tumigil mga saksi sa aking kapwa sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Manila at sa pinakalayaan ng lupa. Amen. So magiging saksi tayo.
Ibig sabihin, yung pinapatotoo mo, pinapatotohanan mo, pag sinabing, di ba sa korte, pag sinabing, tawagin po natin ang aming pong saksi. Pagpupulong saksi, patututuhanan niya yung pangyayari. No? So bilang church, tayo mga kapatid ay may misyon na ipatotoo ang kabutihan ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, then ang plano ng Diyos, ipatotoo natin ito. Then, si Mateo, sa pagkakasulat ni Mateo, patungkol sa The Great Commission, no? So, binibigyan din niya dito yung hindi lang basta preaching. No? Pagdating kay Mateo, binibigyan rin ni Mateo yung teaching. No? Kaya nga itong ating unang bahagi, preaching and teaching. So, magkada po yun, tanda natin, bagamat parang magkalapit, pero mayroong pagkakaiba yun. Pag sinabing preaching, ipinapangaral natin ang salita ng Diyos. Pag sinabing teaching, gamit ang salita ng Diyos, hindi lang tayo basta nangangaral, nagtuturo pa tayo. No? Ang pangangaral, pinukumpita niyan ang puso o damdamin ng tao, yung pagkatao ng isang tao. Yung teaching naman, tinuturuan siya na makaunawa pa siya ng mga bagay na tungkol sa Diyos. Kaya si Apostol Mateo ay in-emphasize niya yung teaching. Isa ito sa mission of the church. No? Kaya sa Mateo chapter 28, verse 18 to 20, ito yung ating mababasa. Sabi mo, Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Matthew chapter 28, verse 18. Verse 18, binigay na sa akin, sinabi na Jesus sa kanyang mga alagad, binigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Verse 19, kaya umayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan niyo silang sumunod sa mga utos na pinag-uutos ko sa inyo at ako'y kasama ninyo hanggang sa katapos-tapusan sa lusan. Kaya sabi ron, kaya tumayo kayo, no? At gawin niyo alagad ko, hindi lang basta mangaral. Kundi, gawin alagad, pag sinabi na to make disciples, magtuturo ka kung paano kami ng mga Panginoon, magtuturo ka rin sa mga tao kung paano sila susunod sa Panginoon. Kaya sabi ron, kaya tumayo kayo at gawin niyo alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Turuang sumunod. Ituro ninyo sa kanya sa King James Version. Ano sabi sa King James Version? Pakibasa nga yung verse 20 sa King James Version, Brother Rico. Verse 20. Naituro niyo sa kanila na kanilang ganamin ang lahat ng mga bagay na inuutos sa inyo. At narito ako'y sumanan yung palagi hanggang sa katapusan. Naituro niyo sa kanila. So, ibig sabihin, hindi ka lang basta mangaral, nagtuturo pa tayo. Ang church ay may misyon na magturo. Kung paano tayo natutong sumunod sa Panginoon, ituturo din natin yan sa mga tao. No? Kaya mission niya ng church ang magturo. Kaya ito yung tinatawag na dual ministry of the church, preaching and teaching. No? At ito mga kapatid ay pinatunayan mula pa lang sa mga unang iglesia na sulat sa aklat ng mga gawa. No? Mahalaga para sa kanila yung katuruan, yung pagtuturo. Sa Acts chapter 5 verse 42, sabi mo, Gawa chapter 5 verse 42, Araw-araw sa templo at sa pagkabahay ay so dual ministry, yung tinatawag na teach and preach. Okay? Nagtuturo, nangangaral. Di sila tumitigil. No? Sa babahay-bahay sila. Kaya may pattern tayo ng ating ginagawang
yung ginagawa natin ng mga pagkayo na house to house, may pattern tayo. No? Hindi ito basta gawa-gawa lang ng kung sino man. Sa lahat ng gawa, ganun yung ginagawa talaga nila. Nagkabahay-bahay sila. Nagtuturo, nangangaral ng salita ng Diyos. No? Yan. Sa Acts chapter 2, verse 42, sa mga turo ng mga apostol. Amen. So, nagsisipanatili sila doon. Ang mahalaga para sa church, yung teaching. Napakahalaga ng teaching. When Acts chapter 11, verse 26, sabi, 11:26. Gawa sa 11:26 at ng kanyang katagpuan ay isinama sa Antioquia, isang taong siklad, Isang taon. isang taong siklad, Isang taon. isang taong singkat sila, napilit roong kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao at doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. So, nung matagpuan ni Pablo si Bernabe, sabi ron, sila ay isang taong singkat na nagtuturo. Tuturo sa yung ginagawa nila doon sa lugar na pinuntahan nila. No? Para yung mga tao ay matuto sa kalooban ng ating Panginoon. So, mga kapatid, tandaan natin na isa sa layunin ng pagpangangaral at pagtuturo ay yung may mga taong matutong maglingkod sa Diyos. Matutong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya yun ay nakapaloob yan sa sinasabi na sa Matthew 28 verse 19, go and teach all nations. Ilang basta mangaral, magturo. Amen? Kaya, bakit ginagawa natin magturo? Para makahigaya tayo ng mga tao na maglilingkod rin sa Diyos. Kaya missionary church. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2, napakalaga ng pagtuturo para yung mga tao lumabo sa paglilingkod sa Diyos. Tumibay sila, matuto sila. Pakibasa nga po. Amen. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3 verse 1, at ako mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Verse 2, inandili ko kayo ng gata sa pipi ng lamang sakit, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala na ngayon paman ay wala kayong kaya. Kaya tayo nagtuturo, amen, para tumibay, matuto. No, yung mga tao sa kalooban ng ating Panginoon. Preaching is the recruiting and motivating ministry of the church. Amen. Teaching is the maturing ministry. Para mag-mature yung mga tinuturuan, lumago, tumibay. So, sa pamagitan ng pangangaral, yung mga tinatawag na mga bagong mananampalataya, yung mga sanggol sa pananampalataya na ipinapanganak sa pamilya ng Diyos sa pamagitan simula ng sila sumampalataya sa pamagitan ng pagtuturo, yung mga bagong mananampalataya magmamature sila. Hindi sila mananatili sa gatas, kundi lilipat sila sa pagkain matigas. Kaya tayo, tuloy-tuloy dapat ng pagtuturo. Hindi lang basta nangangaral, nagtuturo pa tayo. No? Kaya, ginagawa natin doon sa mga nahayuhan natin, napapangaralan ng salita ng Diyos, ay pinapalitan natin. Tuloy-tuloy na binabible study, para sila ay lumago. No? Kasi yung mga tumatanggap sa Panginoon, ipinapanganak sila sa salita sa karya ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos at tawag sa kanila yung mga baby Christians. No? Ibig sabihin ng baby Christians, sa pagiging tao, baby pa tayo, wala tayong kayang gawin, wala pa tayong alam. Ang baby hindi pwede
pwedeng kumain ng matigas na pagkain, gatas lang ang pwede sa kanya. Pero habang tinuturuan siya, lumalaki siya, doon nagmamadyan siya. Pag ang bata ay hindi mo nabigyan ng gatas, ano mangyayari sa kanya? Hindi mo siya napakain, napainom ng gatas, namamayat, namamatay. Diba? Pero pag siya patuloy na nakainom ng gatas, patuloy na napapakain, nasusuplayan, lalago siya. Hanggang dumating ang oras, hindi lang gatas ang kaya niyang kainin. Pati na rin yung mga pagkain matitigas tulad ng pinapakain na natin ng kanin na may ulam. So, ganun din sa pananampalataya, mga kapatid. Kaya ang pangangaral at pagtuturo ay magkasama. Ano? Yan. Hebreo chapter 5, verse 12 to 14. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong nangangailangan ng kahituruan ninuman ng mga unang simula ng araw ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng mga gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangansaysay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. So, kaya nga, napakahalaga ng teaching dahil nga meron dalawang uri ng tao sa church, yung mga pinapanganak sa simbahan. Yung mga dapat palaguin at yung mga nagpapalago. Yung mga dapat pakainin at yung mga nagpapakain. So, ang teaching ay napakalaga upang tayo magmanatiling tayo yung pinapakain. Kundi dumating yung pagkakataon na tayo naman yung magpapakain. No? Sabi rin sa binasa ni Brother Jan, dapat tagapagturo na kayo. No? So yun yung mga tinuturuan, dapat ay lumalago para sila rin ay maging tagapagturo. No? Kaya napakalaga ng teaching. Kung walang pagtuturo, puro wala tayong makakamit na paglago. No? Yung knowledge natin, mananatili tayo, ang alam lang natin ay Lord Jesus Christ. Pero hindi natin alam ano bang patungkol sa alooban ng Panginoon. Ano yung mga nararapat natin ito. Hindi natin makakayang tumanggap ng responsibilidad kung hindi tayo lalago. Kaya mahalaga yung magkakambal yun. No? Teaching and preaching. No? Preaching and teaching. Napakahalaga yan. Mission yan ng church. Kaya ginagawa natin yan. Kahit na dito, kasi diba, may Sunday school tayo. No? Sa Sunday school, dito natin sinasamantala na magturo. Hindi lang basta nangangaral. May pagtuturo. Dito ini-equip yung ating mga kaisipan. Pinupulong tayo ng katuruan tungkol sa Panginoon. Kaya doon sa Acts chapter 2, verse 42, ang mga alagad, yung mga mananampalataya, willing sila yung nagpapatuloy sa pakikinig sa mga pagtuturo ng doktrina at sa pangangaral. Magkasama yung pagtuturo at pangangaral. No, kaya napakahalaga nun na ating maunawaan, mahalaga ang pangangaral at pagtuturo. Dito sa church, pagkatapos natin ng teaching ito ngayon, mamaya naman preaching. So, natututo tayo, pero higit sa lahat, kinukumpita yung ating personal na buhay. Yun yung pangangaral. No? Kinukumpita tayo personal na salita ng Diyos. Kaya kapatid ko sa Panginoon, isa yan sa mission ng church. Preaching and teaching. Magkasama po yun sa isang baksa. So, pag-usapan pa natin, isa pa sa mission ng church ay yung tinatawag na discipling. Yung pagdidisciple
disciple. Hindi ka lang basta nangangaral, hindi lang basta tayo nagtuturo, naghuhubog talaga tayo ng mga tao na magiging lingkod ng Panginoon. Amen? Napakalaga niyan. Missionary Church, no? Pagamat na nahagip na ng pagtatalakay ko sa unang bahagi, pero Missionary Church na tayo ay makapaghubog ng mga taong kagaya pa natin. No, kaya sabi ng Matthew chapter 28 verse 19, at ituro ninyo sa kanila ang mga bagay na ituro nyo sa inyo. Turuan nyo sila sumunod, ang mga bagay na ituro nyo sa inyo. No? Napakalaga nun. Ang isa sa ibig sabihin ng sabihan doon ay go and teach all nations. Sa mga pag-aaral, yung Greek word na isinalin, yung napasalin sa salitang teach o pagtuturo, no? Ay galing sa salitang matetu. No, yan, Greek word yan. Daga natin ang kaunting Greek word. Galing sa word na matetes. No? Na ang ibig sabihin talaga ay disciple. Yung palang ibig sabihin ng teach. Yung palang ibig sabihin ng pagtuturo. Yung makahubog ka ng magiging kagaya mo, disciple. No? Kaya pala si Jesus ay nagturo para makahubog siya ng magiging kagaya niya na magtuturo din. At yung mga alagad ay nagturo din na nagturo, kaya hanggang sa ngayon naabot tayo ng salita ng Diyos, natutuloy tayo maglingkod at sumunod sa ating Panginoon. Kaya Missionary Church, hindi lang basta mangaral, magturo, kundi makahubog talaga ng mga tao na magtatalaga rin ang buhay sa Diyos. No? Disciple talaga, alagad talaga ng Panginoon. No? Hindi lang basta attender, hindi lang basta church goer, yung pupunta sa church, pupunta o uwi, hindi lang basta ganun. Ang layunin talaga ay maging alagad ng Panginoon. Mas malalim na pagkakilala sa Diyos. So, yan ang Missionary Church. Yan. Hallelujah. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 hanggang 7. First Thessalonians chapter 1, verses 5 to 7. Ang mabuting balita na aming pinaniniwala at pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapagyarihan at pagkayaran sa inyo sa Diyos. Kita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong sili. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Inularan ninyo kami sa pagkayaran at Panginoon. Inanggap ninyo ang mabuti ang dahil sa media. Ngayon man, nagawin pa rin ninyo ang paglalapit sa loob ng Espiritu Santo. 7. Kaya nagkuwanan kayo ng mga kapatid masigang at tayo. Amen. So, doon sa talata yun na binasa ni Sister Sherilyn, ipinapahayag dito mga kapatid na hindi lang tayo basta nangangaral, kundi ipinapakita pa natin yung mabuting halimbawa. No? Sabi, hindi kami basta nagsalita lang sa inyo, kundi pinakita namin sa inyo. No? So, mayroong tinatawag na ang pagdi-disciple, pagkalagad, ay pagpapakita ng halimbawa. No? Ipinamumuhay natin talaga kung ano yung ipinapangaral natin. No? Ipinamumuhay, ipinapakita natin yung mabuting halimbawa na dahil dito, nakapaghahati dito ng kalakasan sa iba, nakakapaghubog tayo ng mga tao, nakaka-encourage tayo ng mga tao na maging kagaya rin natin na naglilingkod sa Diyos. Amen. So lumalabog din sila kasama natin, nakakaranas din ng mapuspos ng banal na Espiritu,
Men, dahil nag-aalagad tayo. No? Gumagawa tayo ng pag-aalagad. Kaya yan ay, ang isa sa mission ng church ay hindi ka lang basta sumimpa. Hindi ka lang basta nadalo. Kundi tayo ay naguhubog na magiging kagaya pa natin na magbibigay sa Diyos. Ituro ninyo sa kanila ang mga bagay na ituro ko sa inyo. Kaya yung ating mga natututunan, itinuturo din natin sa iba. Papakita tayo ng halimbawa, parang mayroon din mga tao maging kagaya natin kung paano tayo nagpapahalaga sa salita ng ating Panginoon sa kalooban ng Diyos. So, this pag-disciple, napakahalaga nun. So, nakadalawa na tayo. Dagdagan pa natin ang isa. Kaya pa naman. Dagdagan pa natin ang isa. Okay. Ano pa ang mission ng church? Okay. Bukod sa mga ngaral ka, mga pangangaral, pagtuturo, paghuhubog ng mga tao na maging kagaya rin natin. Amen. Isa sa gawain ng church, mission ng church, ay yung tinatawag na fellowship. Fellowship. Ibig sabihin, pagpapatuloy na pagsasama-sama. No? Mission yan ng church. No? Napakahalaga nun. Sa pakibasa mo nga, tingin uli yung Acts chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship. Yung sabi nun, huwag natin kalimutan, a mission of the church is to sustain a fellowship, yung pagsasama-sama ng mga believers. Isa yan sa mission ng church, yung patuloy nating suportahan, yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Ang mga naunang iglesia, sabi nga ng kalakip yan dyan, yung pinakang ibig sabihin niyang Acts chapter 2 verse 42, o yung early church was rich in fellowship. Talagang mahal nila yun. Mayaman sila sa pagsasama-sama. Mahalaga sa kanila yung pagsasama-sama. Amen? Fellowship yun. No? Napakahalaga ng fellowship. Hindi dapat ito mawala. No? Kaya si Apostol Pablo, amen, para sa kanya, dinidinan niya yun. Kaya nga siya ang isa sa kinikilalang sumulat ng Hebreo chapter, itinataya. Hindi kasi yung Hebreo kasi, hindi malaman kung sino talaga yung mga totoong sumulat. Naipon lang yan ng mga kasulatan. Pero doon nasulat, yung tinataya ng iba na si Pablo raw ang isa sa nagsabi doon na huwag pabayaan ang pagkakatipon gaya ng iba. So, pinapahalagaan yung pagkakatipon. Napakahalaga nun mga kapatid. And sa Acts chapter 2 verse 44, naibasa nga, Acts chapter 2 verse 44. Acts chapter 2 verse 44. At nagsama-sama ang lahat ng sinasampalatayan at para sa lahat ng kanilang martial. Amen. At nagsama-sama ang lahat ng mananampalataya. Amen. Yan. Pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Yan ang fellowship. Kaya tayo, tinatawag tayo na Christian fellowship. Mga pagsasama-sama ng mga Kristiyano. Dahil dito, nakakapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Mahalaga ang fellowship. Kaya bawat Kristiyano ay hinihimok na pahalagahan ang bawat pagkakatipon. Okay, yung 1 John chapter 1 verse 3 at yung verse 6 hanggang 7, pakibasa natin para sa ating talata na ating babanggitin. Kaya pangalan na dami ng Diyos sa aming lakita at gano'n niyo upang makasama kayo sa aming pangkasya sa Ama at sunod na anak natin sa Kristo. Kung sila siya ay natin namin may pakasya sa Kanya
Ngunit nabubuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi nabubuhay ayon sa katotohanan. 7. Ngunit kung nabubuhay tayo sa liwanag, yala-yala, yala-yala, tayo nagkakasya at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng tugon ni Jesus na kanyang anak. So, tandaan natin mga kapatid na ang pakikipag-fellowship ay hindi lang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Kundi ang fellowship ay pakikiisa rin natin o pakikisama natin sa Diyos. No? Kaya mahalaga ang fellowship. Hindi lang yung mga kapatiran ang kinakatagpo mo dito, kundi kinakatagpo din natin dito ang Diyos. Kaya napakahalaga ng fellowship, pagpapakita ng relasyon natin sa isa't isa. At fellowship, ito rin ay relationship natin sa ating pong Ama sa Langit bilang mga anak ng Diyos. Kaya dapat na tayo lagi nagsasama-sama. At kapag tayo nagsasama-sama, nandun din yung pagsama ng banal na Espiritu. Kaya ang fellowship ng mga mananampalataya, ito'y nagpapatuloy. At ito'y nagagamit natin upang tayo'y maging masigla sa ating mga ginagawa sa ating Panginoon. Ang fellowship din ay nakakatulong para patuloy nating maparangalan ng Diyos. At mapanatili natin ang buhay natin ay nasa Panginoon. Kaya mahalaga yung fellowship. Mission yan ng church, mga kapatid. So, tatlo yung ating pinag-aralan ngayong umaga. Huwag mong kakalimutan. Ang mission ng church ay hindi lang basta tayo naging anak ng Diyos, naging bahagi ng kanyang gawain, matapos na tumanggap. Mission ng church ay preaching and teaching. Pangalawa, discipling. Yung paghubog, pag-aalagad, yung kagaya natin na naglilingkod sa Diyos. Nagtuturo tayo. Pangatlo ay fellowship. Sa isang linggo, pag-aaralan naman natin yung ilan pang mga bahagi ng mission of the church. Sana ay matalim sa ating isipan ang napakahalagang katotohanan na ito na pinag-aaralan natin kasi nga nandito tayo sa tinatawag na the doctrine of the church. Amen. The doctrine of the church. Ang church ay nangangaral, nagtuturo, ang church ay naghubog, nag-aalagad, nagpapakita ng magandang halimbawa para may mga tao din na maging kagaya natin na naglilingkod sa Diyos, at ang church ay nagsasama-sama. Mahalaga ang pagsasama-sama. Amen. Okay, ito lang muna ang nais kong ituro ngayon pong umaga, mga kapatid. Hallelujah, nawa ay nakuha natin tatlong mission ng church at sa isang linggo ay dadagdagan pa natin ito. Amen. Okay, tanong. Baka may gusto magtanong. Okay, Sister Annabel, ano po ang tanong niyo? Pag po ba ang isang Kristiyano na tinutuloy ay hindi po niya nagagawa ng mission na ito na ibigay sa atin at Panginoon ng paggawa natin. Tanong ko po ay, siya po ba masasabi na nagkakasama ng Panginoon at hindi niya? Amen. Hallelujah. Kasi mission ito eh. Pag sinabing mission, dapat gawin. Di mo baga? Dapat gawin. Ay, paano kung hindi nagagawa? Nagkakasala po ba? No? Nagkakasala po ba? Ang tanong, mayroon ba gusto magbigay ng sagot? Nagkakasala ba kapag hindi ito nagagawa? So, sige, Sister Alip. Parang natatanggap, hindi nagkakasala pero nagkukulang. Hindi lang isang isla. Okay, so, kumbaga, dahil bahagi ka ng gawain ng Panginoon, pero hindi mo ito nagagawa, hindi mo pa nagagawa, dapat mong gawin, nagkukulang pa. So, kumbaga, nananatili ka, nandun ka pa sa kalagayan na ang sabi nga nung binasa ni Sister Annabel at ni Brother Edgar, yung binasa nila, nandun, nananatili kang sanggol. Samantalang, hindi yun ang kalooban ng Diyos. No? Nararapat siya ng lumago. Nandun siya sa kalagayang immature. No?
Yes, Kristiyano siya, pero parang immature siya. Hindi niya naunawaan yung dapat niyang gawin. No? Para ba sa loob ng tahanan, ganito. No? Sa loob ng tahanan, para mas maintindihan natin. Meron ka mga anak. Lumalaki sila, pero mayroon na sila mga dapat kanya-kanyang gawin eh. So, ikaw na dapat, ikaw na naghugas ng bata, ikaw na naglalaba, ikaw na naglilinis ng bahay. Gampanin natin yan eh. Pero hindi niya ginagampanan. Nandun siya sa kalagayan na immature siya. Iba siya. Iba. Na kailangan mo siyang turuan para lumago. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na siya anak. Ibig sabihin, siya ay hindi mo na mamahalin, hindi mo na kakalingain, kasi hindi niya ginagampanan yun. So, ibig sabihin, pamilya pa rin siya. No? Pero pagdating sa usapin ng paglilingkod natin sa Diyos, at hindi natin ito nagagawa, nakakalungkot ng tingnan, nananatiling baby spiritually. No? Yung isang mananampalataya. Kaya napakahalaga ng pagtuturo para masangkapan tayo. No? Hindi na tayo sinasangkapan ng karunungan, sinasangkapan pa tayo ng banal na Espiritu. So, pag hindi nagagawa ng Kristiyano, paghayo, pangangaral ng salita ng Diyos, no? Samantalang nararapat na siyang gumawa nito, matagal ka ng mananampalataya, marami ka nang natutunan. No? So, nakakalungkot yun sa kanya, sabi ng Apostol Pablo, dapat nagpagturo na kayo, pero bakit hanggang ngayon? Kailangan pa rin kayo ng gatas. Dapat karni na eh. Pero gatas pa rin kayo ng gatas. Bagaman may chance pa rin. Naglalagay tayo na tayo magamit ng Panginoon. Magamit tayo ng Diyos sa bahaging ito. Pero hindi po tayo nagkakasala. Nagkukulang lang tayo. Pero pag yung bahagi na yon, tandaan natin ay hindi natin pinalago yung ating pong buhay at nanatili lang tayo sa okay lang naman, ako naman pala pwede kasi hindi naman ako nagkakasala. No? Ikaw, lumalago na yung isipan mo. Sabi rin ng Bible, sa nakakaalam ng mabuti at hindi ito ginagawa ay nagkakasala. No? Ibig sabihin, kapag lumalago ka na, mayroon ka na dapat gawin. Kung kaya mo na, gawin mo na. Pag hindi mo yung ginawa, ang yung isang alipin na pinagtiwalaan ng talento, isa-isa na nga lang, ibinaon mo pa sa lupa, wala kang ginawa. No? Pero kung di mo pa kaya, o kaya naman ay di mo pa alam, nandun pa sa kalagayan na kailangan mo pang turuan. Pero kung marunong ka na, alam mo lang yung gagawin, hindi na yan pagkukulang. Baka yan yung sinasabi ng Panginoon sa pagbabalik niya. Ikaw na tamad, na alipin. So, alam mo pala, na ako'y gumagapas sa hindi ko inasikan. Pero yung binigay ko sa iyo, dapat ilagay mo sa bangko para tumubo. Magagalit ang Panginoon. So sa mga lumalagong Kristiyano, ayaw natin na tayo gamitan ng Diyos pagdating ng panahon. So ayaw natin yun. Kaya doon tayo sa paklago. So, ano yung pwede mong magawa? Ano po? Yan ang, kaya nga, tinuturuan tayo ng hamon. Hinahamon tayo ng hinahamon. No? More on sa preaching. No? Sa preaching, yung ating personal na buhay, ginukumpit Kasi ikaw naman ang nakakaalam ng sarili mo kung ano yung pwede mong magawa. Alam mo kung ano yung kaya mo ba magawa. No? Kaya hinahamon tayo ng preaching. Para tayo ay makapagturo din sa ito. So, napakalaga po mga kapatid na huwag tayong manatili doon. Oo, hindi tayo nagkakasala na hindi natin magawa ang bagay na ito. Hindi tayo nagkakasala kung hindi natin kaya. Pero kung kaya pa natin, kung kaya naman natin, tapos hindi natin ginagawa, kapabayaan yun. Hindi na yung kakulangan, kapabayaan yung tawag doon. No? So, alam natin yan sa ating mga sarili. Kaya, ang mabuti pang ang bagay, may pagkakataon tayo para humingi sa Diyos. Lord, tulungan mo ako. Ano yung pwede kong magawa? Tulungan mo ako. Okay? Dahil ang totoo, di naman tayo pare-parehas na kayang gawin. Pero may kanya-kanya tayong kayang gawin. Then, huwag natin kalimutan yan. So, huwag tayong manatili doon sa pagkukulang.
Huwag tayong, kasi pag natili tayo sa pagkukulang, lagi na lang pagkukulang ito, pagkukulang. Hindi mo mapansin, kapabayaan na pala yun. So, doon yun uuwi. Baka dumating ng oras, makagalitan tayo ng Diyos. Siyempre, ikaw at ang Diyos ang magkakilalang lubos eh. No? Siya sa atin ka ng Diyos at pinagtiwala niya sa iyo. Mas maganda sabihin sa atin ng Panginoon, well done. No? Well done. Magaling, mabuti, tapat, maalipin. Pumasok ka sa aking kagalakan. Ikaw na may 5, nagtubo ng 5. Ikaw na may 2, nagtubo ng 2. Magaling, tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mas masarap papakinggan yan. Isa doon sa mapakinggan doon, ikaw na tamad, na alipin. Galing ng Diyos yun. Kaya tayo natuloy na tinutulungan. So kung may pagkukulang tayo, maganda na makagawa. Pag nais, humingi ng tulong sa Panginoon. At alam mo yan kung anong pwede mo magawa. Alam mo yung kaya mo. Minsan nga, naghahangad pa tayo higit sa ating kaya. Yan, naghahangad pa tayo. Halimbawa, kaya mo namang mag-testimony. Pero ang ginawa mo na lang ay nag-cellphone ka na lang. Pero kaya mo. Kaya mo sana. Pero nandun ka na sa bahay, patulog-tulog ka na lang. Panood-load ka na lang ng TV. O kaya, ibang ginawa mo, pinabayaan mo yung pwede mo magawa. Ay pagsusulit natin yan sa Diyos. Okay, boss, Daranibel. Sige po. Nais ko lang po tayo kung ano po ang mga bagay na dapat natin gawin upang maging mas mabilis ang ating pagkakas. Nais ko po magkabahag ang po sa magbilis ang ating gawin. Ano ang dapat natin? Natin gawin para mas madali ang ating pagkakas. Ang paglago? Para hindi po natin po natin Personal po ba or church? Cheers po. Church. Paglago ng church. Ano ang pwede natin gawin? So, opinion. Opinion po ng bawat isa. Sige. Sino po ang gusto magbigay ng opinion? Pag sinabing opinion ay pwede lahat. Sige. Sister Flo, kasunod Sister Sherilyn. Ay, hindi ko ito. Parang ito. Okay, sige. Sister Flo. Una prayer. Yeah. Praise God. Kung wala ka naman sakit, huwag mo pabayaan ko. Para nakakatili ka sa salamat. Okay. Prayer. Malaki na nagagawa ng panalangin. So, alam natin yan. Amen. Pero ipinaloob niya yung lalo't wala ka namang sakit. Amen. Naintindihan ko na may punto yun. Na huwag ka na lang puro prayer. Meron pa namang magagawa. Tapos, hindi mo ginagawa. Puro walang prayer. Yes, wala ka nagagawa ng prayer. Pero kung may kaya ka pang gawin, wala ka namang sakit eh. No? Makibahagi pa rin. Makibahagi. Paglago ng church. Okay, Sister Josie? Pangalawa po, invoice. Hindi po tayo po conviction din. Kasi alam mo po natin na hindi lang po tayo tinawag para maligtas. Hindi po yung talaga. Lagi na po sa gagawin tayo ng mamalakyan ng kapwa. Hindi lamang po tayo niligtas. Hindi tayo tumulit na parang hindi po maligtas ang mga na maging sa akin talaga ito. Sa akin ang pauwi. Siguro, magiging tayo. Kung tayo po ay magkaisa ng desire na yung nagla o compassion sa kaluluwa. Nauna na doon yung prayer, na compassion sa kaluluwa talaga. Pinushape sa bawat kapatiran na mag-gather tayo. Yung sinasabi kong mag-focus tayo sa isang parang balisting. Like kung ang desire mo, desire ko, pag magkaisa tayo, when nandun yung pwersa na malakas ang loob mo kumayo dahil ang bawat kapatiran nagkakayan. Yun din yung isa din sa kinauhawan ko din talaga. Dahil mayroon kang desire, pero hindi ka naging epektibo dahil parang lang ka. So, involvement at unity. So, may prayer na, may involvement, dapat involve yung sarili mo. Then, bawat isa, dapat ay in-involve natin natin sarili. Nakikiisa tayo para mas mapwersa. Sabi nga, marami, mas
Maraming nagagawa. Okay? Brother Rico, di ba? Sa tingin ko po, para maging kasi ito sa dapat at kinakailangan talaga ng church. Ay po, maseryosohan kasi yung isang sakit ng church na minsan talaga nandiyan ka na lang pero sabihin na presence lang pero kung maseryosohan mo sa ginagawa mo, maseryosohan mo sa Diyos, parang wala na. Kasi niniwala ako na kapag seryoso ako sa isang bagay, hindi ko pag-pupusin. Kaya isa sa mahalagang makakalago at makakatulong sa bawat isa talaga kapag sa church, maseryosohan. Seriousness sa ginagawa natin sa Panginoon. Siyempre, meron naman kasi talaga sa totoo lang, gumagawa. Pero hindi naman siya seryoso dun sa ginagawa niya. Gawa lang siya ng gawa, pero wala lang siya. Sabi nga ay, minsan ay, sabi doon? Physically present. So, napakalaga naman mga bagay na yun. Okay, sino ba? Meron ba ba? Okay, sige mo. Hindi po, mataas po, experience ko po sa may tao ko pala eh. wala ko sa binigay ko. Nakita ko lumago sila dahil yung mga mananampalataya ko, nagkaroon po ng bawat kategory. Bawa po, mga mamulamin na mga kababaihan. Mayroon po silang grupo na sila nagkaisa tungkol sa pangayos, anong mga gagawin, sa mga sa church, anong mga dapat yung kanin. Andun yung nagkakausap at nagkatutulungan na hindi na po pinapasan ng pastor yung mga tungkulin na dapat andun yung parang mga interview po na tumatayo din po. Yung mga tatay din po, yung mga kataang babae lalaki. Bukod po at nakita ko po na sa kanilang ginagawa ngayon, lumala po. Dahil ang kapag-kabataan na aabotin, kapag-kabataan din nakaabot. Sa mga mangulamin din po, lalo po babae din po maabot para mas nakakalilit. So, ang ibig niyo po sabihin dyan ay organize sila. Na-organize sila. Totoo, maganda naman talaga na organize tayo. Pero, tinuturo naman talaga dito sa atin magkaroon tayo ng kaayusan. Lalo na pag marami na malaki ng church, napakalaga. Sa atin, pag malaki ng iglesia, lalagay na tayo ng mga tinatawag na mga outreach leader, mga Bible study leader, mga grupo ng kabataan. So, talaga naman dapat ay maganda naman na merong ganun mga kapatid. Pero sa ngayon, dahil nga tingnan natin yung ating lalagayan, ang mahalaga dyan ay yung tinatawag na yung pagkukusa ng bawat isa. Initiative. Dapat initiative spirit meron ng bawat isa. Na kahit wala kang grupo, na kahit wala kang kasama, imumultiply yung sarili mo. Napakalaga nun. Pero hindi ko po sinasabi na yung vice president sinamungkahin, opinion nyo ay hindi tama. Maganda po yun. Kasi dumating talaga, kahit yung mga Israelita, pagdating ng panahon, hindi na kayang i-organize ni Moises lang. Sabi sa kanya, yung may nagpayo sa kanya, yung kanyang biyanan, pinapatay mo ang sarili mo. Kung gawin mo, ganito. Maglagay ka dyan, ng mamiminuno dyan, galit ka ng mamiminuno dyan, para hindi lahat ay iyong gagawin. So, maganda po yun. Tama yun. Kaya, maganda rin na mayroon kayong tinatawag na magkaka-audyuman kayo, bawat isa sasama-sama sa paghayog. Malaking pwersa talaga yun. Nakakatulong talaga yun. Brother Jar, meron Siguro lahat nasabi na eh. Lalagay ko na lang po ay yung pagbibigay. Napakalaga po yun. Mamaya, hindi na ako magkahamon ha. Alam nyo na. Okay, sige. Tuloy mo, Brother Jar. Maganda yan. So, mahalaga po yung pagbibigay. Kasi sabi ng Bible sa Hebreo, ang lingkod ng Diyos ay umaasa sa pananampalataya.
So, kailangan po natin papayaan at pagbibigay pag-ibig sa baba. So, yun lang po. Siyempre, hindi. Mamaya, ginagampahan ka natin lahat. Tapos pagdating naman sa pagbibigay, hindi natin nalubos na napapaalagahan yung pagbibigay, ano? Hallelujah. So, ang ganda nung sinabi ni Brother Dira, hindi ko inaasahan na isasabi mo yun sa usapan. Pero hindi maganda. Tama. Kasi tama yun eh. Paano tayo lalago kung hindi tayo full support sa pagbibigay? Paano tayo lalago? Pangangailangan. Yung pastor ay, gusto ko sa ibang church, gusto ko sabihin, yung pastor may payat. Walang nakain. Paano yan? Yung pastor mo, mangangaral, magtuturo, maayo, hindi makahayo. Ang sapatos, hindi mo kapagsalita, wala palang toothpaste. Kung mangangaral yung pastor mo, hindi makahimik, walang toothpaste. Maganda yun sinabi ni Brother Jan. So mga kapatid, totoo ay nakapunta tayo dun sa tanong ni Sir Ryan. Paano lalago? Kasi ang nais naman talaga ng Panginoon ay sabi nga, umayo kayo, pag-aaral ninyo sa kung saan libutan, salita Diyos, turuan nyo silang gumawa ng turuan nyo silang sumunod sa mga bagay na tinuro sa inyo. Anong layunin? Upang maka-encourage tayo ng mga tao na magiging kagaya natin na dilingkod sa Diyos. Maganda po yung inyong mga opinion, pero ito ang aking conclusion. Kung may opinion, may conclusion. And then, ipag-pray natin na ang mga kaloob na yan, mga kampanya na yan, ay ating talagang mahakbangan. Dahil ang totoo, may iba't iba po tayong sitwasyon, kalalagayan, gawin lang natin kung ano yung ating umayaambag, ano yung kaya mo. No? Ano yung kaya mo? Kasi, kapag titingnan natin yung mga opinion na yan, pag hinanap natin ang hinanap sa bawat isa yan, na hindi naman pala nila kaya base sa kanilang kalalagayan sa buhay, hindi nila kayang gampanan yan. Baka isipin natin, hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita. Kami lang ang gumagawa. Sila hindi. No. Hindi dapat maging gano'n. Ang akin pong naisabihin ay, bawat isa sa atin, humingi tayo sa Diyos ng kakayanan na, tulungan mo ako. Magampanan ko ano pa yung pwede kong magawa. Ano po yung pwede ko pang magawa? No? Para hindi tayo pinipwersa, kundi masaya tayo na ginagawa ang mga bahagi ng ating pong pagiging Kristiyano. Amen? Hallelujah. So, tayo na tayo tumayo dahil 11:45 na. Amen? Hallelujah. Praise God. Para natin at purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord of Jesus Christ. Hallelujah. Aming Diyos sa langit, maraming po salamat ngayong umaga na kami po ay nakapag-aral ng ilang mga katotohanan na nararapat po namin gampanan bilang kami po ay bahagi ng iyong pong iglesia, Panginoon. Tulungan mo kami sa mga bahagi nito, Panginoon, sa marami mong pamamaraan kami ay iyong gabayan, Panginoon. Bless mo po, matalim ito sa aming isipan, hindi lang knowledge, kundi ito'y mahakbangan namin, Panginoon. Lord, pagpalain mo rin kami sa kasunod na bahagi, Panginoon, ng aming pong pagkakatipon ngayong umaga sa aming praise and worship para sa iyo. Samahan mo kami. Salamat po sa pangalan ni Jesus.